Pansamantalang ipinahinto ng Amerika ang pag-aproba sa mahigit kumulang $14 billion na halaga ng armas para sa Taiwan. Ayon kay US Acting Navy Secretary Hong Kao, kailangan muna raw tiyakin ng Amerika na sapat ang kanilang supply ng armas para sa operasyon nila laban sa Iran, kaya hindi muna sila magbebenta ng armas sa Taiwan. Kung ito lang ang pagbabasehan, pwede nating sabihin na maaring humina na ang suporta ng Amerika para sa Taiwan, lalo na kung idadagdag pa natin ang mga naging pahayag ni Trump sa nakaraang meeting nila ni Xi Jinping. Pero hindi lang naman ang Taiwan ang may problema sa delay ng mga armas mula sa Amerika. Dahil kamakailan lang ay sinabihan din nila ang Japan na madedelay di umano ang kanilang in-order na 400 na Tomahawk missiles. Bago pa ito ay nauna na ding sinabihan ng mga kaalyado ng Amerika sa Europa na madedelay din ang mga order nilang missiles. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, isang malinaw na larawan ang lumilitaw. Nagsisimula ng maramdaman ng Amerika ang kakulangan sa supply ng kanilang mga armas, lalo na ang kanilang mga missile, habang sabay-sabay nilang hinaharap ang iba't ibang mga krisis sa mundo. Habang patuloy na lumiliit ang supply ng armas ng Amerika dahil sa giyera laban sa Iran, tila lumiliit din ang kanilang kakayahang tulungan ng mga kaalyado nila sa Asia. Dito manggagaling ang isang napakahalagang tanong. Hanggang kailan kaya mananatiling tahimik ang China? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para mas maintindihan natin ang kwento, simulan natin sa kung paano naging global superpower ang US at kung paano nagsimula ang alyansa nito sa iba't ibang mga bansa sa Asia. Sa kasagsagan ng World War II, marami sa mga makakapangyarihang bansa sa Europa ang nawalan ng milyon-milyong mga mamamayan, bumagsak ang ekonomiya at nawasak ang mga syudad at industriya. Habang winawasak ng digmaan ng Europa, nanatiling ligtas ang mainland United States. Hindi nasira ang kanilang mga pabrika, industriya at mga syudad. Sa halip, lalo pa silang yumaman sa paggawa ng iba't ibang mga kagamitan at mga sandata para sa kanilang mga kaalyado sa Europa. Pagkatapos ng World War II, nagsimulang punan ng Amerika ang puwang na iniwan ng humihinang mga imperyo sa Europa tulad ng British Empire. Sa Asia naman, formal na sinailalim sa pamamahala ng Amerika ang Japan upang pigilan itong muling maging agresibong kapangyarihang militar. Ngayong wala na ang banta ng Nazi Germany at Japan, ang naging malaking kalaban naman ng Amerika ay ang lumalaking impluwensya ng Soviet Union at ang kanilang pagpapalaganap ng komunismo. Noong 1949, nahulog sa kamay ng Chinese Communist Party o CCP ang kontrol sa mainland China. Ito ay matapos ng maraming taon ng digmaan laban sa dating namumunong Kuomintang o KMT na napilitan namang tumakas papunta sa isla ng Taiwan. Pagdating naman ng 1950, sinugod ng mga komunistang North Korea ang South Korea. Upang maiwasan ang paglaganap ng komunismo, nagpasya ang Amerika na ipagtanggol ang South Korea. Kasunod nito, nagpadala din ng Amerika ng mga barkong pandigma sa Strait of Taiwan upang pigilan ang anumang tangkang pananakop ng CCP sa isla ng Taiwan. Dito na din nagbago ang stratehiya ng Amerika sa Japan. Sa halip na panatilihin itong mahina, nagpasya ang Amerika na tulungan itong lumago upang maging kasangga nila laban sa mga komunista sa Asia. Pagkatapos nito ay sinimulan ng Amerika ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa sa Asia upang gumawa ng isang samahan ng mga bansa na kakalaban sa paglago ng komunismo sa rehiyon. Una ay ang kasunduan nila sa Pilipinas noong August 30, 1951 na tinawag na Mutual Defense Treaty between the United States and the Philippines. Ayon sa kasunduang ito, ang pag-atake sa isa sa kanila ay ituturing na pag-atake sa kanilang dalawa. Sa madaling salita, kapag may umatake sa Pilipinas, ipagtatanggol ng Amerika ang Pilipinas. Kasunod naman nito ay ang Security Treaty between the United States and Japan na nagsimula noong September 8, 1951. Ayon sa kasunduan, binibigyan na ng kalayaan ng Amerika ang Japan pero mananatili dito ang mga puwersang Amerikano. Lalo pa itong pinalakas noong 1960 sa ilalim ng Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan. Sa pagtatapos naman ng labanan sa South Korea, sinimulan naman no October 1, 1953 ang Mutual Defense Treaty between the United States and Republic of Korea. Tulad ng sa Japan, pinayagan din na manatili ang puwersa ng mga Amerikano sa South Korea.
Pagdating naman ng December 2, 1954, sinimulan ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Taiwan at Amerika upang protektahan ng Taiwan laban sa pananakop ng CCP. Sa kasamaang palad, nagbago ang ihip ng hangin noong 1979. Nagpasya ang Amerika na putulin ang kasunduan nila sa Taiwan at mas bigyang prioridad ang mainland China. Pero dahil ayaw ng Amerika na tuluyang bitawan ng Taiwan, isinabatas ang Taiwan Relations Act na nagsasabing patuloy na bebentahan ng armas ng US ang Taiwan at posible nila itong tulungan kapag nilusob ito ng mainland China. Ganito nagsimula ang modernong alyansa sa pagitan ng Amerika at ng mga kasalukuyang kaalyado nito sa Asia. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naging sentro ng pandaigdigang kapangyarihang militar ang Amerika. Habang lumalawak ang impluwensya ng Soviet Union at ng komunismo sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo ding pinalawak ng Amerika ang kanilang mga alyansa at presensya ng kanilang militar sa Europa at Asia. Nagtayo din sila ng mga base militar sa iba't ibang mga bansa, nagpadala ng mga barkong pangdigma sa iba't ibang mga karagatan at naglagay ng libu-libong mga sundalo di lang sa Europa at Asia, kundi maging sa Middle East at iba pang mga bahagi ng mundo. Kalaunan ay bumagsak ang Soviet Union at sa loob ng maraming dekada, naging pangunahing tagapagtanggol ng maraming mga bansa sa mundo ang Amerika. Kapag may banta ng digmaan sa Europa, nandyan ang Amerika. Kapag may tensyon sa Asia, nandyan ang Amerika. Kapag may tensyon sa Middle East, nandyan pa rin ang Amerika. Dahil dito, unti-unting nasanay ang maraming mga bansa sa presensya ng Amerika. Marami ang nagsimulang dumepende sa Amerika para sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya at umasa sa makapangyarihang militar ng Amerika para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Pero habang lumalakas ang impluwensya ng Amerika sa buong mundo, lalo ding dumadami ang kanilang mga kaaway. Lumalaki din ang pangangailangan ng kanilang mga kaalyado at mas dumadami din ang mga krisis sa mundo na kailangang bigyang atensyon ng Amerika. Patuloy din silang nasangkot sa iba't ibang mga digmaan mula sa Israel, Vietnam, Afghanistan, Iraq at iba pa. Sa bawat panibagong digmaan, mas nagiging moderno ang labanan. Kasabay nito, mas nagiging makabago at komplikado din ang mga armas. Ibig sabihin, hindi na madaling gumawa ng mga armas, lalo na ang mga makabagong gamit ng Amerika. Nang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpadala ng mga makabagong sandata ang Amerika sa Ukraine. Naging malaking tulong ang mga ito upang pigilan ang pananakop ng Russia. Ngayon naman, nagpasya ang Amerika na simulan ang gyera laban sa Iran. Dito ay gumamit ang Amerika ng libu-libong mga missile. Marami sa kanila ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kada isa. Naging epektibo ang mga missile na ito. Pero ayon sa mga eksperto, umabot na di umano sa halos kalahati ng supply ng missile ng Amerika ang nagamit nila laban sa Iran. Pati ang mga missile system na dating nakapwesto sa South Korea ay nilipat nila sa Middle East upang gamitin laban sa Iran. Akala ng Amerika, noong simulan nila ang gyera, mabilis na babagsak at susuko ang Iran. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpapatinag. Ayon pa sa ilang mga ulat, nagsisimula na ulit itong gumawa ng mga bagong sandata sa tulong ng Russia at China. Habang nagpapatuloy ang gyera, lalong mas marami pang sandata ang kakailanganing gamitin ng Amerika. Kung tutuusin, kaya naman ng Amerikang tustusan ng gastusin sa gyera dahil sa laki ng kanilang ekonomiya. Kung pera lang ang usapan, tila hindi magiging problema para sa Amerika kung magtagal man ang gyera. Ang problema, hindi madaling gawin ng mga makabagong missile ng Amerika. Marami sa kanila ang inaabot ng ilang linggo hanggang ilang buwan gawin kada isa. Nangangailangan din ang mga ito ng mga special na materyales tulad ng mga tinatawag na rare earth materials. Tandaan nyo ito dahil babalikan natin ito mamaya. Sa kabilang banda, habang lumilipas ang panahon at habang nakakalat ang atensyon ng Amerika sa mga labanan sa iba't ibang parte ng mundo, unti-unti namang nag-iipon ng lakas ang China. Alam nila noon na hindi pa nila kayang tapatan ng kapangyarihan ng Amerika, kaya nanatili silang tahimik at mas piniling makipagtulungan. Ayon nga sa dating pinuno ng China na si Deng Xiaoping, hide your strength, bide your time. Ibig sabihin, tahimik lang ang China hanggang sa dumating ang tamang panahon at kaya na nilang tapatan o lamangan ang Amerika. Siguro, hindi pa nila kayang tuluyang tapatan ng Amerika pagdating sa puwersang militar.
Pero sa puntong ito, malaking bahagi na ng ekonomiya ng Amerika ang nakadepende sa China. Maliban sa mga pabrika na gumagawa ng mga produkto para sa mga malalaking kumpanya sa Amerika, sa China din nanggagaling ang malaking parte ng mga tinatawag na rare earth materials na kailangan hindi lang para sa mga makabagong kagamitan, kundi pati na rin sa mga makabagong sandata ng Amerika. Sa madaling salita, hindi na basta-basta pwedeng kalabanin ng Amerika ang China. Alam ito ng China. Alam din nila na mahihirapan ng Amerika na ipagtanggol ang mga kaalyado nito sa Asia, habang ang atensyon nito ay nasa Iran at habang inuubos nito ang sariling supply nito ng mga armas. Kung mananatiling kalat ang atensyon at patuloy ang pagkaubos ng armas ng Amerika, hanggang kailan kaya mananatiling tahimik ang China?